Simulan muna natin kay Bato. Bato? Bato? Ito, si Bato. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan. At hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina. Ito yung, di ba, kung maalala ninyo, meron sinabi ni si Remulla na may hawak na daw siyang arrest warrant. Si Ombudsman Epal Remulla. Meron na daw siyang hawak na warrant of arrest. Unofficial, sabi niya. Pero sabi ni Roque, ni Attorney Roque, nakita na daw niya at may alam na rin siya. Ni Attorney Torion. Totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Yan. Gigi, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Gigi, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Gigi, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba ay nasaan na ngayon, Ian? Gigi, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat... Grabe yung yung style ni Remulla talaga, Ano siya mamaya ibubuking pa natin yan. Yung style ni Remulla talaga pang politiko Alam mo ba kung bakit? Mamaya, kikento ko sa inyo yan pagka diniscuss na natin itong kay Revilla. Pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya't hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Gigi? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Gigi, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Grabe yung abogado, Kokontrahin niya pa talaga yung sinabi ng Supreme Court, Ang linaw na nga ng sinabi ng Supreme Court. Diniin na nga nila, nilabas na nga. At
dapat dito muna dalhin sa korte sa Pilipinas. Tatablahin niyo pa talaga yun? Abogado ba ito? Official of the court ito? Bakit ganun ang kanyang pananaw? Pero sa bagay, may kanya-kanyang pananaw naman ng mga abogado. Pero ang linaw na kasi nung nilabas ng Supreme Court, di ba? Sinasabi nito pwedeng isuko daw sa international court. Hindi ho. Pwede ho yun, pero dito muna. Bibigyan muna ng chance ng sumagot dito bago isuko doon. Ang bihirang buhay, oo. Ang pagkaalala ko, ang sinabi ng ibang abogado dyan, yang sinasabi niyang batas, yan po kung foreigner po yung nandi dito. Pwede na natin isuko sa kanila kung sakasakaling sa international court. Pero kung yung ganito, na Pilipino, idiniid nga ng Supreme Court na yan. Kaya nga naglabas na Supreme Court na sabi nila, kailangan talaga, importante. Although they did not name PRRD, pero napakalinaw na po doon na ito yung isa sa mga halimbawa itong kay Senator Bato. Unless, hindi na naman susunod sa utos ng Supreme Court itong si Marcos. Ewan natin. Jiggy, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Yan. So, eto isa si Bato na sa tingin natin magiging diversion para dito sa mga katiwalian, ghost control project na nagaganap sa Pilipinas. 'Di ba? Para mamalihis yung issue. Kasi remember, Bato is one of the masasabi nating mataas na figure sa Duterte supporter, Duterte camp. Especially siya yung naging PNP chief nung panahon ni Pangulong Duterte. And we owe a lot to Senator Bato. Yung pagdating sa crime, peace and crime rate na bumaba noong panahon ni Pangulong Duterte. It's because of PNP chief Bato. Doon nagsimula yun. Ngayon, dahil marami nga itong di ba? Kita nyo naman. Na-consider pa nga tumakbo itong presidente ni Pangulong Duterte. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap